Hallelujah. Uli ng Panginoon, palapanan din ang ating Panginoon sa Kanya. Hallelujah. Ang loob sa ating ang Diyos, hallelujah, ay hindi nagkukulang kailanman. Hindi natin mapapatayan, hindi natin makumpara ang Kanyang kabutihan. Praise God sa atin. Kaya siya ay walang katulad. Hallelujah. Na Diyos na hindi po natin pong mapapatayan o makumpara sa kanyuman. Praise God. Puri ng Panginoon, puri natin ng Panginoon. Hallelujah. Dahil dadako po tayo sa mga kung mayroong mga prayer request, atin pong tatalahayin. Praise God. Kung mayroong pong pre-request, praise God. At hallelujah. Kung wala mga pre-request ay atin pong praise God. Tatawayan mo ang salita ng ating Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ang kapangyarihan ng pag-iisip. The power of the mind, ang kapangyarihan ng pag-iisip. Ang ating pag-iisip ay mayroon pong power, kaya kailangan natin ang pag-iisip na ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi po tayo lumilihis sa mga pag-iisip na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At sabi po sa banal na kasulatan, praise God, let us open our Bible in Proverbs chapter 23 verse 7. Proverbs chapter 23 verse 7, dito po sa ating pong PowerPoint. Ang sabi po ay, hallelujah, for as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Praise God sa babawang translation, sapagkat iyon ay nililikit sa iyong lalamunan. Anyayahan ka nga na niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Yung translation po ay malayo, pero ang tamang translation, sabi sa King James, for as he thinketh in his heart, kung ano mang iniisip mo sa iyong puso, ang ating puso may iyong iniisip. So is he, ganun siya. Eat and drink, uminom ka, kumain ka, said he unto thee, at sinasabi sa atin, but his heart is not with thee. Ang kanyang puso ay wala sa kanya. Nawa, ang puso natin ay nasa Panginoon dahil ang puso natin ay ingatan natin. Dahil sabi po sa Jeremiah 17 verse 9, heart is deceitful above all things and desperately wicked who can know it. Ang puso ay sa lahat ng mga bagay ay manlilinlang at walang nakakaalam sa iniisip ng puso kundi ang Diyos lamang. Kaya kailangan natin ang puso natin ay sa Panginoon. Let us give our heart to the Lord. Amen. Let us give our mind to the Lord. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Let us pray to the Lord. Tayo po nanalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah. Mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah sa tanghaling ito po. Salamat po sa liwanag po, Panginoon. You conquer the darkness over the light po, Panginoon. There is a victory over the light po, Panginoon, Lord. Ang liwanag ay ikaw po, Panginoon. Dahil ikaw sabi po sa Isaiah, Panginoon, Lord, 55, Panginoon, 45 verse 7, you create light and darkness. You create peace and evil. But you are the Lord, do all things po, Panginoon. Ngunit ikaw nagsabi po, Panginoon, kung ano mang aming iniisip ay may nakailangan isipin namin ang dapat na isipin sa ikabubuti, sa karangal sa iyong kaluwalhatian, sa iyong pangalan po, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, sa tanghaling ito po, Panginoon, anumang mga balakid sa mga pag-iisip, anumang balakid sa kanilang puso, hawiin mo po, Panginoon. Alisin mo ang mga balakid, alisin mo ang mga karamdaman, alisin mo sakit sa puso, Panginoon. Alisin out of pressure, ang high blood man, alisin mo, Panginoon. Alisin mo ang Alzheimer po, Panginoon, makakalimutin po, Panginoon. Lord, hallelujah! As we think, Panginoon, according to your words, there's deliverance. Hallelujah!
in the name of Jesus. Aming sinasaway ang hadlang sa pangalan ni Jesus. Aming tinatalayan ang demonyo dahil ako sa impero in Jesus' name. Bless everyone. Hallelujah. Bless everyone. We give you praise and honor in Jesus' name. We give you glory in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Speak to us in Jesus' name. Amen. Amen. Puri natin ang Panginoon. Palakuan ng Panginoon. Amen and amen. Glory to God. At opo na tayo. Salamat po sa Panginoon. Puri ng Panginoon sa kanyang kagandang loob at kabutihan sa ating. Praise God. Nakaraan at almost na ilang araw mahigit mulang linggo na maganda pagkatapos ng ilang araw ay puro ulan. Salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng magandang panahon ng araw po ng pagsamba. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil sinabi sa Thessalonians chapter 5 verse 18, and everything give thanks, for is the will of God in Christ Jesus concerning you. So we have a topic today, the power of think, the power of mind, the power of think. So, ang kapangyarihan sa pag-iisip. So, tanungin mo yung kaisip mo yun. Tanungin mo yung sarili. Ano bang iniisip mo yun? What you are thinking today, what you are thinking today or this hour, ano ang iniisip mo ngayong araw o sa oras na ito? Kasi there is power of what you are thinking. Ano man ang iyong iniisip, may kapangyarihan, the power of the mind. Kaya, ano sinabi sa banal na kasulatan? For as he thinketh in his heart, kung ano man ang iyong iniisip sa iyong puso, mayroong iniisip ka, nakakonnection sa iyong puso. So is he eat and drink. Uminom ka, kumain ka, ngunit wala siya sa sarili. Wala sa sarili. So ang sabi niya, wala sa sarili o mangyayari sa kanya. Ibig sabihin, wala ka sa sarili mo o mangyayari sa iyo ang iyong iniisip, ang iyong binabala. Pero ang sabi niya, but his heart is not with thee. Iniisip niya, kung ang puso ay wala sa kanya o wala sa sarili niya. Nawa, nag-iisip tayo na nasa sarili tayo. Ibig sabihin sa ating pag-iisip na maging matino ang iyong pag-iisip. Amen ba? May palapanan din ang ating Panginoon. Maging matino ang ating pag-iisip. So, bibigyan natin ang emphasis about mind of thinking. Atin mo sa Hebrew at sa Greek, ang sabi po, sa Hebrew at sa Greek, think it in Hebrew word, sa meaning to speak or to speak open, reach out or calculate, estimate, or think. So, ang thinking, ang pag-iisip mo, maaari pong mawala o mabuksan upang maabot mo o ating pong makalkula, ma-estimar, o ating maisip. So, i-estimate mo ang iyong pag-iisip, makalkula mo ang iyong pag-iisip, iranason mo ang iyong mga pag-iisip, bubuksan mo ang iyong mga pag-iisip. Another word sa Hebrew, mind is yitzer, meaning for purpose. So kung mag-iisip po tayo, kailangan mayroon pong purpose, mayroon pong layunin, mayroon pong hangarin, mayroon pong dapat pong gawin na nararapat. Praying, ibig sabihin nasa larawan sa isang tao, man. Man is formed by God from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. And Genesis chapter 2 verse 7. So ang tao ay galing po sa alabok, hininga ng Panginoon, nagiging buhay na tao, naging buhay na kaluluwa. So kailangan mayroon pong imagination na tamang pag-iisip, device, conception, and work. So ang ating pag-isip, isang device, isang
gamit o isang bagay na ating mga iniisip o pinaglilihi mo at iyo pong gagawin. So, ang ating pag-iisip ay kinakailangan ingatan natin. Sabihin mo sa tabi mo, ingatan mo ngayong pag-iisip. Ingatan mo ngayong pag-iisip. Baka mapasukan ka ng ibang masamang pag-iisip. Baka maglilihi ka ng masamang pag-iisip. Alam mo minsan, sabi sa mga kasulatan na kung ano pang iniisip mo sa iyong pagtingin, nagkakasala ka na. Ang sinasabi sa Matthew chapter 5, verse 8 na kapag nag-iisip ka ng masama, ay nagkakasala ka na. Nagkakasala ka na. Kaya, ang pag-iisip ay kinakailangan ay makokontrol sa Panginoon. Kasi kung nag-iisip ka ng masama, nagkakasala ka na. Sabi sa Matthew 5, verse 8. Nakasala ka na pangangalun niya. Madalas po na gano'n. Ngayon po, kinakailangan ma-rebuke, masaway ang masamang pag-iisip. Sinasabi dito sa another word ng mind ay dianoia, meaning thought, intention. So, iniisip mo, intention mo, gagawin mo talaga. Intellect sa iyong pag-iisip, imagination, insight sa ating pong mga pananaw, comprehension sa ating pag-unawa, mode of thinking, and feeling. Ang mudo ng iyong pag-iisip, ang mudo ng iyong damdamin. Disposition of mind and heart. So, ang ating pag-iisip may disposition. Ibig sabihin, mayroong pagkatha ng isip mo at puso. So, the affection, deep thought. So, ang iyong damdamin, malalim na damdamin, malalim na mga pag-iisip. Kaya kapag ang tao ay natulala, malalim ang pag-iisip. Kapag natutulala siya, o sabi, Brad, ano bang iniisip ko? Bakit natulala ka? Natila ba kayo? Wala ka sa iyong sarili. No. So, mind as a faculty of understanding desire. Ang iisip ay isang faculty o isang opisina na unawain mo ang iyong mga mithiin. Understanding the desiring. Unawain mo ang iyong mga ninanais. Thought either good or bad. Pag-iisip, mabuti ba o masama? Naniniwala kayo kung minsan ang tao nag-iisip na mabuti, kung minsan nag-iisip na masama. Ngayon isang yung tatay nito, tanong sa akin, Pastor, bakit kung minsan ang pag-iisip ko ay mabuti? Kung minsan ang pag-iisip ko masama, bakit kaya? Bakit kaya? Kasi nakain natin ang pagkakilala ng mabuti at masama. We eat the good and evil. Dahil nakakain natin ang mabuti at masama ng ating niroon na si Iba si Adan, na tree of good and evil. Kaya, kung minsan iniisip mo ay mabuti, kung minsan iniisip mo ay masama. Kaya kapag hindi natin na-control ang masamang pag-iisip, it will ruin your all family, you will ruin your body, you will ruin your desire, and you will ruin your destiny. Ibig sabihin, masira ang iyong mithiin, masira ang iyong patutunguhan, ang iyong kinabukasan. Kaya kailangan ang masamang pag-iisip ay masaway, makontrol sa mabuting pag-iisip. Indapurin natin ang ating Panginoon. Ito po kaya kailangan natin maintindihan natin, maibig, kasi magtataka ka bakit kung minsan nakagawa ka ng masama, nakagawa ka ng kasalanan, na ayaw mo naman. Hello? Kaya sabi ni Pablo, ang gusto ko ay hindi ko magagawa. Ang gusto na daw ay hindi niya magagawa, ang ayaw ko yung nagawa ko. Ang ayaw niya yung nagawa niya nung siya ay wala pa sa Panginoon. Kaya kinakailangan makonquer natin, malupig natin ang masamang pag-iisip. Malupig natin ang masamang pag-iisip. So mayroong
Sa 5 bagay ang kahulugan. Ano yung acronym ng pag-iisip o think? Hello? Ito po. Think, mag-iisip ka. Think is a repentance means change of mind. Ang pag-iisip ay kinakailan mo bago sa pamamagitan ng pag-isisisi ay ang pagsisisi ay ang pagbabago ng pag-iisip. Hello? Ang iyong pag-iisip ng masama ay kailangan pagsisihan mo upang magbabago ang iyong pag-iisip. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, ano sabi diyan? Godly sorrow worketh repentance to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Sa Tagalog pa, ang pagsisisi sa mundo ay kamatayan. Ngunit ang pagsisisi po para sa Panginoon ay buhay at kapayapaan. Kaya gusto ko ng Panginoon, magkaroon ka ng buhay, magkaroon ka ng kapayapaan kung magsisisi ka sa tulong po ng Panginoon. Kasi, alam niyo po, hindi natin kaya ma-change ang ating pag-iisip kung walang tulong ng ating Panginoon. Listen, hindi natin kaya pumabago ang ating pag-iisip kung walang tulong ng Panginoon. There is power working in you. Mayroong kapangyarihan na umikilos sa iyong mga pag-iisip ay hindi mo makukutulan. Nagawa mo, kaya bakit mo yun? Napatay niya ang kanyang kapwa, napatay niya ang kanyang mahal niya sa buhay dahil hindi niya nakontrol ang kanyang pag-iisip. Mahal pong nabaril niya, nasaksak niya, nilason niya, pinagat niya, dahil masamang pag-iisip. Kaya kinakailangan makukontrol natin ang masamang pag-iisip. Kinakailangan natin mayroong godly sorrow to repentance, to be repented of, na wala na ang pagsisihan yun, kundi ngunit ang pagsisi sa mundo ay kamatayan. Ano halimbawa na nagsisisi sa Panginoon, ngunit nagkaroon siya ng buhay? Si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi kita iwanan ka man ng iba yan. Hindi kita iwanan, sabi ni Pedro sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, Pedro, bago tumilaok ang manok na 3 bisis, itabuhin mo ako, itakwa mo ako, ipagkaila mo ako, hindi mo ako kilalanin. Sabi niya, hindi mangyayari ang Panginoon yan. Ngunit nung inuusig ng Panginoon, doon nakita ang kanyang tulay na hindi niya kaya kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang iyong mga sinasalita, ang iyong mga panindigan, ang iyong binibigkas kung wala ang tulong ng Panginoon, hindi mo ang panindigan. Kaya hindi kinakailan ng Panginoon. So, ano nangyari? Umalis siya sa Panginoon na hindi ko kilala yan. Hindi ko ganito kilala. Sabi ng mga tao, kasama ka niya, alagad ka niya. Hindi ko kilala yan. Mayroong mga Kristiyano kapag dumating na, ay, hindi ko yung asawa. Hindi ko yung asawa yan, katulog ko lang yan. Kasi yung asawa niya ito, pangit gusto niya, hindi kinakailan niya na. Hindi niya naman manindigan na mahal niya habang buhay. Di ba? So, ibig sabihin, kinakailangan natin kung mahal mo ang Panginoon, sundin mo ang gusto ng Panginoon, hindi ang gusto mo. Praise God, puri natin ang ating Panginoon. So, ang nangyari, pinakailan niya ang Panginoon. Kaya nga nung nabuhay ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya sa Matthew John chapter 20, verse 15 to 17, Pedro, mahal mo baga ako na higit sa mga ito? Peter, thou lovest me more than this. Mahal mo ba ako sa higit sa mga ito? So kapag mahal mo ang Panginoon sa iyong pag-iisip, higit pa sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon, higit pa sa trabaho mo, higit pa sa iyong tinatangkilik, higit pa sa pera mo, higit pa sa anumang bagay na kuhain mo sa buhay, na alagad sa kawal sa buhay mo. Kaya kinakailangan ay sinasiyasatin ka ng Panginoon. At sabi niya, opo, Panginoon, mahal kita. 3 beses sinabi ng Panginoon, mahal mo ba ako, Pedro? Sabi ng Pedro, opo, Panginoon, mahal kita. Bakit
Tatluin. Pedro, mahal mo ba ako? Ang sabi ni Pedro, nalungkot siya na 3 beses niya sinabi, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo, Panginoon, mahal kita. Alam mo, ang mga bagay na mahal kita. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, at sabi ni Pedro ng Panginoon sa kanya, Pedro, pakainin mo ang ating mga tuka. Kapag mahal mo ang Panginoon, huwag mong iwanan ang pamilya mo, huwag mong iwanan ang gawain, huwag mong iwanan ang tungkulin mo, huwag mong iwanan ang simbahan mo, huwag mong iwanan, hallelujah, ang mga bagay na responsibilidad sa Panginoon. Patuloy ka maglingkod sa Panginoon, patuloy ka manalangin sa Panginoon, patuloy ka pakainin ka, hallelujah, praise God, hallelujah, hallelujah, ang gawain ng Panginoon. Kaya, ang paglilingkod po sa Panginoon, hindi natin mapanindigan ang mga bagay kung wala ang tulong ng Panginoon. Kaya nga, pinausap sa ulit ng Panginoon. Ito ang ay siya nabuhay. Ito isa nag-iisip siya. Ay, noong Panginoon, binuhusan ni Maria Magdalena ng invento ng spikenard, pinakamahal na bango. Ang halaga ng 1 year of his labor. Ang halaga nun ng pabaho ng spikenard. At sabi ni Judas, Panginoon, sayang niya, dapat ay binintayan naman bigay sa mga mahirap. Ano ang sabi ng Panginoon? Hayaan mo yung ginawa niya para ko sa aking mga paghihirap, sa aking pagturusan, sa aking kamatayan. Ang sabi ng Panginoon. Yung mga pag-iisip, alam mo kung minsan, ang pag-iisip ng tao, akala mo ba na palulugod ng pahin, pero hindi pala ay pasama ka lang. Kaya nga, kung minsan, magsasabi ka sa tao na maganda, totoo ba maganda? Baka pangit pala. Totoo ba? Maraming minsan nag-appreciate siya, pero hindi pala totoo. Ayun sinabi sa Proverbs, chapter 29, verse 5. He that flattereth his neighbors spreadeth anik upon his feet. Ang siyang nagpupuri sa kanyang kapwa, naglagay siya na bitag sa kanyang mga paa. Kaya ingatan natin ang mga nagsasabi na hindi totoo. Para may bitag sa iyong mga paa ay kasi ka sama mo. Puri natin ang Panginoon. Kinakailangan natin. Hallelujah! Na matupad natin ang ating mga pangarap sa buhay. Kaya ingatan natin ang ating mga pag-isip. Sabihin mo sa Panginoon, ingatan mo ang pag-iisip mo. Baka ay nakalagagaw ka na. Baka nahiwalay ng pag-iisip mo sa Panginoon. Ingatan mo. Totoo po yan. It is a warning and it is, hallelujah, precaution. Ingatan natin ang mga pag-iisip natin. Pero kapag hindi natin ang pag-ingatan ng ating mga pag-iisip, it will destroy your destiny. Sisirain ang iyong patutunguhan at ang iyong kinabukasan. Kaya, ang nangyari kaya nasira kinabukasan niya ni Judas. Mabuti ba kinabukasan ni Judas? Ibininta niya ang kanyang Panginoon ng 30 pieces of silver dahil sa pag-iisip. Hindi po dahil sa pag-iisip. Nakakala niya kapag ibinita ng Panginoon, hindi naman masama ang kaya kanyang Panginoon. Ang nangyari ay inusigan ko sa kamatayan ng Panginoon. Kaya nga, inusig sa kanyang budhi na bakit bininta niya ang Panginoon ng 30 pieces of silver kahit na pirasong pilak lang. Kaya, kapag masama mo yung pag-iisip, mali mo yung pag-iisip, baka maibinta mo ang iyong property mo, ang kabuhayan mo sa mababang halaga at nasisira ang iyong kinabukasan. Kaya naingatan mo pag-iisip mo. Amen? Amen ba? Tuloy na may palamanan ng ating Panginoon. Kaya nga, nung bininta niya ang Panginoon, hindi niya matanggap ang masamang pag-iisip niya. Siya ay nag-suicide. Ang tanong mo, siya nag-suicide kasi si Judas ay naligtas doon. Sabi ng iban, naligtas si Judas yun dahil tinanggap niya ang Panginoon. Tinanggap niya ang Panginoon pero siya ay taksim. Hindi matapat. Ibig sabihin, hindi ka matapat, ligtas ka pa rin. At magpakamatay ka, ligtas ka. Hindi ko kukonsintihin ng Panginoon dahil
na sa banal na kasulatan wala kang mababasa sa Biblia na si Judas ay naligtas. Siya ay nagpakamatay. Kaya nga, nagsambulat ang kanyang buong katawan. Doon po ay tinatawag doon ang halaga ng 30% ang lugar ng bungo o libingan ng mga bungo. Kaya, ingatan natin ang ating mga pag-iisip. Amen? Ingatan natin ang ating pag-iisip. Sabi sa isang translation po ng ibang, the New Century Translation, ang bagong translation ng unang ating teksto. At sabi niya, Proverbs chapter 4 verse 23, be careful what you think, because your thought run your life. Ano po? Ingatan natin ang ating mga pag-iisip dahil yan ang nagpapatakbo ng iyong buhay. Hello? Kapag hindi natin ingatan ang ating mga pag-iisip, masisira ang iyong buhay. Hello? Kaya kinakailangan ingatan natin ang mga pag-iisip natin. Dahil kapag hindi po, yung tinatnan ng kasiraan ng iyong destiny. In Philippians chapter 2 verse 5, sinabi na ni Pablo, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Let this mind be in you, which are in Christ Jesus. Kaya kinakailangan, ang dapat natin isa-isip ay ang pag-iisip na kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Na pag-iisip na kay Kristo Jesus, hindi ang pag-iisip ng masama. Ano ba ang pag-iisip ni Kristo? What? The mind of Christ is, ano ang iniisip ni Kristo? Ang iniisip ni Kristo sa ating kapakanan. Ang iniisip ni Kristo sa ating kapakanan. Kasi kapag hindi sa ating kapakanan, hindi siya ay nagkatawang tao. Hindi niya iniwanan ang kanyang pagka-Diyos. Iniwanan niya kanyang hari ng mga hari. Panginoon at Panginoon ay siya ay nagkatawang tao, naging anyong tao, naging alipin hanggang sa kamatayan. Sabi ng iba, nagpakamatay si Kristo. Hindi nagpakamatay si Kristo. Nagsakripisyo si Kristo para po sa ating kapakanan. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Nagsakripisyo siya sa atin. Kaya nga sinabi sa Hebrews chapter 2 verse 6, ano ang tao? Bakit pinakialaman pa? What is man? Ano ang tao? Why thou art mindful of him? Bakit pinakialaman mo pa siya? Bakit pinakialaman tayo ng Diyos? Dahil gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng mabuting pag-iisip, mabuting buhay, mabuting kinabukasan, magandang destinasyon sa ating buhay. Kaya tanggapin mo ang Panginoon, ang pag-iisip ng Panginoon, hindi pag-iisip ng iba, hindi pag-iisip ng mundo, hindi pag-iisip ng Antikristo, kundi pag-iisip ni Kristo Jesus ang ating tatanggapin. Hallelujah! Na siya ay nagubad ng kanyang pagkatao para po sa atin. Kaya kung ikaw ay mayroong pang pangmayabang sa buhay mo, kaya kailangan hubad mo. Kung paano si Kristo hinubad niya, tinanggal na yun ang kanyang kayabangan, ang kanyang pagmamataas, ang kanyang hari ng mahal, iniwan niya. Kaya mo bang iwanan ang iyong kaharian? Kaya mo bang iwanan ang iyong posisyon? Kaya mo bang iwanan ang iyong katangian na ikaw ay mataas? Siya ay mataas, nagpakababa. Dahil ang nagpakababa ay mataas ng Panginoon. Ang nagmamataas ay ibabagsak ng ating Panginoon. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Kaya, ang tamang pag-iisip ay kinakailangan tularan si Kristo na siya ay mapagpakumbaba. Amen ba? Sabihin natin sa ating kapwa, mapagpakumbaba dapat ang ating pag-iisip. Hindi mapagmayabang. Di ba? Amen? Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Mapagpakumbaba ang pag-iisip, hindi mapagmayabang. Sa totoo lang, kapag ang tao yung mayaman, yung mayabang. Hello? Nawa kapag tayo mayaman, hindi tayo mayabang. Mapagpakumbaba pa rin tayo. Amen ba? Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi, kung minsan ang pag-iisip kapag yung mayabang, nakukontrol ko na lang yung kayamanan. Si Kristo pinakontrol ng kanyang kapangyarihan na siya ay manatili sa kanyang kapangyarihan na Diyos. Hinubad niya. Kaya, ang ating
ating buhay, kinakailangan ng tamang pag-iisip. Ano ang dapat na pag-iisip? Pag-iisip kay Kristo. Ano ang pag-iisip kay Kristo? Sinabi po sa Philippians chapter 4 verse 8. Listen, pagpapansinin natin, nasabi dyan, finally, brethren, sa katapos-tapusan, mga kapatid, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, and whatsoever things are lovely, whatsoever things are pure, whatsoever things are good report, and if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. So, nakahulugan, ang ating iisipin ay ang katanggap-tanggap, ang mabuting ulap, dalisay na mga pag-iisip, at mabuting pag-iisip, kapuri-puring pag-iisip, katanggap-tanggap na pag-iisip, magandang pag-iisip. Yan ang dapat isipin natin. Inipurin natin ang Panginoon. Alisin natin ang masamang pag-iisip. I-rebuke natin Jesus in lubay sa masamang pag-iisip. Evil's thinking. Kaya, kasi kapag hindi mo yung sinawayan, hindi mo na-rebuke yan, manatili sa'yo. Opo. Manatili, kapag hindi mo sinawayan, demon spirit na yan ng evil thought, ang evil mind, magkukontrol sa iyong destiny at yun ang kasiraan ng iyong kinabukasan. Kaya, kinakailangan sawayin mo agad yan. Ano ba? Rebuke the devil in Jesus' name. Rebuke the bad spirit. Rebuke the spirit of evil thinking in Jesus' name. Amen. Kaya kinakailangan mo, hallelujah, ay kungkirin ito. Kinakailangan isipin mo mabuti, ang dapat namin isipin, sabihin natin, ay mabuti, kaaya-aya, katanggap-tanggap, kadalisay, hallelujah, kapuri-puri, mabuting aulat, mabuting bagay. Praise God sa Panginoon. Pagising mo sa umaga, alisin mo masamang pag-isip. Salamat po, Panginoon, sa magandang panahon. Salamat po sa araw. Salamat po sa kabutihan. Salamat po sa mga, hallelujah, kalakasan. Salamat po sa pagpapalat ng kaloob mo. Hindi mo pa natanggap. Papasalamatan mo sa Panginoon. Eh, diba? Palapanan niya ang ating Panginoon. Hallelujah. So yun po, hallelujah, ang dapat nating gagawin. Kasi sabi po sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2. If ye then be risen with Christ, kung ay binuhay na kay Kristo, seek those things which are above. Kung binuhay na kay Kristo, hahanapin natin ang mga bagay na sa taas. Ano sa taas? Sa langit. Where Christ sitteth on the right hand of God. Nung si Kristo ay nakupo sa luklukan ng Diyos ng kapangyarihan. Ang right hand, it is not a literal right hand. It is the power of God. Signifies the power of God. Symbolize the power of God at right hand. Verse 2, set your affection on things above. Ilagat natin ang ating isip, ilagat natin ang ating puso, ilagat natin ang ating damdamin sa mga bagay sa ano? Sa taas. Not on the things on the earth. Huwag sa mga bagay sa lupa, kundi mga bagay sa langit. Amen po rin ang Panginoon. Ano mga bagay sa langit? Halang kalangitan, ang karya ng ating Panginoon, ang kasiyahan ng Panginoon. Amen and amen. Hallelujah, parating ang ating Panginoon. Nalala ko ang napatotoo dito sa kapatiran natin, nakita niya daw sa ano. Si ano pala, tama po, ating treasurer, ang ating pong hallelujah, sir. Sabi ni Sir Cristo, sabi niya, nakita ko yung ang friend ko. Nakita niya daw si Sister Adeline, ang friend niya na kinuha ng Panginoon, na doon na ang friend niya si Sister Devicia. Sabi niya, friend, maganda dito, sama ka na sa amin. Maganda dito sa langit. Magsama ka na. Sabi niya, friend, kaya lang muna dyan. Sabi niya, maganda dito, friend! Ibig sabihin, ang mga bagay sa kinakausap niya. Ibig sabihin, ang kaluluwa mo yan. Ang ating katawan lang yan dito sa mundo. Amen, purin natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, praise God. Sa totoo po, ang iisipin natin ang mga bagay dito pang langit, hindi mga bagay pang lupa.
Ano bang inisip mo ngayon? Ay nagmamadali ka kasi nagugutom ka, mayroon ka appointment pa, mayroon trabaho ka pa, mayroon ka. Yun. Siguro inisip niya. Oh. Pero na sinabi niya ng Panginoon, huwag mong isipin ang mga bagay niyan sa mundong ito. Isipin mo makalangit. Hallelujah. Pero sa langit ay hindi ka na magpapagal. Wala nang init. Wala nang pagpapawis doon. Wala nang kadiliman doon. Wala nang kalungkutan. Wala nang kamatayan. Wala nang karamdaman. Lahat ay wala na po bago na sa Panginoon. Amen. Amen ba? Praise God. Kung naramdaman, hindi naman ito sa bahan ito, mainit. Basta mo doon sa kanay magmalamig. Wala na kapag sinabi mainit, sabi mo, malamig ang ating kalagayan ngayon. Malamig, hindi mainit. Kahit pinapawisan ka, malamig pa rin. Amen! Malamig pa rin! Hallelujah! Basta siyahan ako, babusbos ako, malamig pa rin. Hallelujah! Baligayahan ako. Kasi nung balo yata yung taong ito. Hindi ko napapalo yun. There is power of what you sing. Puri natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi ba? Meron. Dahil mayroon pong isang quote, isang philosophy. What the mind conceive, the mind can achieve. Hello? Kung ano man yung binuntis sa iyong mga pag-iisip, ay yung ang mangyayari sa iyo. Kaya, huwag tayo mapakungkay sa masamang pag-iisip. Kinakain mabuting pag-iisip at natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah! 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 At sabi po sa Romans chapter 1 verse 21, because that when they know God, dahil nung nalalaman nila ang Diyos, they glorify Him not as God. Nung nalalaman nila ang Diyos, hindi nila nawalati ang Diyos na tama. No. Kaya binigyan ako ng caption ko, dalawang nagbubulong sa kanya, hindi na tama pag-iisip niya eh. May anggel ng Panginoon, may tinulo nagbubulong sa kanya kabilang tayo na. Hello! Ito sa kanya, sabi niya, tama yan ba? Ito yung gagawin mo. Magsama ka talaga, sabi mo yan, huwag ka magsimba, mayroon ka ng appointment doon, magkanta doon, magkakausap ka doon, magkapera ka doon, magkaroon ka ng kalagayan doon. Kaya sabi niya, natutuloy na sa akin, lumatasapin ka! Lumayas kayo sa mga pag-isip! Di ba? Ano? Sinusundin mo? Well, thankful ay magpasalamat sa Panginoon. Became vain in their imagination. Nagiging masama pag-isip niya. Their foolish heart was darkened. Ang kanyang kamangmangan ng pag-iisip ay nagiging marumi na, naging madilim na. So, totoo po na may bumubulong sa tao. May demonyo na bumubulong sa kabila. May anghel ng Panginoon na bumubulong sa kabila. Ngayon, kung pinakinggan mo ang demonyo bumubulong sa kabila, masisira ka. Kaya kung magbubulong, masama na bumulong sa iyo, sabihin mo kay Jesus, din lumayas kang masama ang bulong niya. Amen. Amen ba? Kaya ka mabuting bulong sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Doon po sa Malabon, ang bilihan doon, bulong lang. Wala sinasabing magkano presyo. Magkano yan? Bubulong sa iyo. Magkano yan doon? Bakit bulong ka talaga? Kasi, ayaw na magsisira dahil mura dito, siya mahal. Binubulong na lang ito ganyan. Ay sinasabi, ano yan sinabi binubulong niya? Secret. Kasi, yan po ako. Ayan ang kalakala doon. Kaya po, sino bumubulong sa'yo? Huwag mo pakinggan ang masamang bulong. Kailangan mabuting bulong sa Panginoon. Hallelujah. Yan ang anghel ng Panginoon. Hallelujah. Na magdadala sa'yo sa ating pong buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan, ano sinabi sa Romans chapter 12 verse 2? Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you be proved what is the good and acceptable and the perfect will of God. Kaya, huwag nating sang-ayunan ang mundo. Hello? Huwag nating sundin ang layaw ng mundo, ang uso ng mundo, ang mundo ng mundo. Kinakailangan magbago tayo ng
pagpapanggap at sakdal sa kalooban ng Panginoon. Hello? Yan ang kinakailangan natin. Sabi ng mundo, ay Lucian ka na, kinakailangan maglagay ka ng pintura. Kaya tingnan mo, mga naglagay ng pintura, alam niyo may chemical na sunog ang kanyang mukha dahil sa pintura. Oh, mayroon dito yan. Ayaw ko lang ang sinasabi niya sa kanya. Doon yung una maganda, sunod na buwan wala, nasunog na mukha niya sa pintura. Akala niya mabuti yun. Pero ang sabi natin, simplicity is beauty. Ano sinabi sa Proverbs chapter 21 verse 30? Ano sabi niya? Favors the sick, and beauty is vain, but the woman that fear the Lord should be praised to the Lord. Ang maganda ay walang kabuluhan. Ang pabor ay, mga kapatid, wala rin saysay, ngunit ang tao mayroong takot sa Diyos, makapatan sa Diyos, pagsunod sa Diyos, ay pupurihin, hallelujah, ng ating Panginoon siya, ang kanyang katapatan, ang kanyang panindigan. Kaya, huwag natin sundin ang uso ng mundo. Hello? Ang uso ng mundo, kinakailangan humakad ka ng siksi. Ang uso ng mundo, kinakailangan magkaroon ka ng ganito, mayroon ka ganyan. No, mayroon kang sasakyan, mayroon kang magandang alahas, magkakaroon ka ng ganito, magandang mga gadget, ganito, ganyan. Ay tuloy. No, loan dito, loan dito, loan dito, loan, naluloko na daw yung buhay niya. Puro sa loan. Di ba? Sino na yung napuno ng loan? Loan dito, loan dito. Kaya nag-iisip na kayo, kahit linggo ay puno ang loan pala. Nalulubog na sa loan. Di ba? Kasi yan tumatala yan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, huwag mo sa kayo na ng mundo. Yan ang alok ni Satanas na pati ang kaluluwa mo, ilong mo kay Satanas. Kasi, bakit? Kay Satanas. Grabe ka naman, Pastor Satanas. Bakit dinuno ba ang mundo ba? Satanas yan. Satanas yan ang mundo. Anong versikulo yan? Ito patunayan ko yung versikulo yan. 1 John chapter 5 verse 19. We are of God, and the world is in the wickedness. It is in the devil. Sa ibang translation, the world is in the devil. Kaya nga, kapag sa kayunan mo ang mundo, nasa demonyo ka, nasa diablo ka na. 1 John chapter 5 verse 19. Kaya gusto po ng ating Panginoon, maging maayos po tayo, huwag tayong paluko-luko po. Maraming buhay na hindi naahon-ahon dahil po naluko ni Satanas. Di ba? Kasi kagabi lang, sabi ko mga man, ang ganda yan million yan lumabas sa iyo million pa naman ang gadget yan na alok dyan. Ngayon sa hindi ko alam pa kung million lumabas ka. Sabi ko million. Sana. Magka-million na yan, magka-million tayo sa pangluluko yan ang mundo. Kaya kapag sa kayunan mo, maluluko ka. Oh, sino yan? Tingnan mo, nandiyan mo sa mga kapatid, maluluko na yan. Kaya kapag papatulan mo yan, maluluko at maluluko-luko ang buhay mo. Di ba? Kinakailangan, hallelujah, natin sa kayunan ng mundo. Hallelujah, tanggapin natin ang mabuti sa ating pagkatanggap sa ngayon, kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, masiyahan ko tayo sa mga bagay pinakaloob ng Panginoon. Huwag tayo mapalinlang kay Satanas. Di ba? Hello? In reality, totoo po yun. Hindi ako magbibiro, yan po nangyayari ngayon. Kapag hindi tayo mag-iingat, you will ruin your family, you will ruin your destiny. Sisirain ang iyong pamilya, sisirain ang iyong kinabukasan. Kaya, sinabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, pansinin natin ang sinabi ng salita ng Panginoon. Pansinin natin, ang sinabi dyan, but the natural man receive not the things of the Spirit of God. Pansinin natin, ang taong natural na tao, hindi tanggapin ang salita ng Panginoon. Hindi pakinggan ang salita ng Panginoon. Ayaw pakinggan ang salita ng Panginoon. Hindi totoo yan. Hindi mangyayari yan. Pero ang sabi niya, for they are foolishness unto him. Ano sabi niya? Kamang-mangan ng tao.
puri-puri din sila ganun. Wala ka na makukuha dyan. Di ba? Hello? Bakit yan magbagal dyan? Bakit yan mag-absent dyan? Bakit yan? Magandang magkaroon ng kita ng lipak-lipak na salapi. Sama ka dyan, bakit nawa mo dyan? Sa palagay mo ka magmamahal, pero sa Diyos ay hindi ka magmahal. Pawin natin ang ating Panginoon. Amen! Hindi ka magmahal sa Diyos. Ano sabi dyan? Neither can He know them. Walang nakakaalam yun. Wala nakakaalam, hindi mo maunawaan. Because, ano sabi dyan? Because they are spiritually discerned. Because they are spiritually discerned. Ibig sabihin, ang nakakaalam naman ang Espiritu ng Diyos. Without the Spirit of God, you cannot understand the deep things of God. Hindi mo maunawaan ang mga bagay na malalim na kalooban ng Diyos kung hindi ka mapuspos sa Espiritu ng Diyos. Kailangan ng Espiritu ng Diyos upang maunawaan mo ang mga bagay na para sa Diyos, ang mga bagay, mga langit na bagay. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya kung wala kang gana makapagbasa ng salita ng Diyos, wala kang gana makinig ng salita ng Diyos, ngayon sinasabi, kamang mga nang yan. Kung pasok sa isip, kamang mga nang yan, bakit paniniwala ko yan? No! Kapaniwan lang yan, may salita niyan. Kaya na kailangan, huwag natin pansinin ang gawaan ng mundo. Huwag natin sundin ang mga bulong ng kadiliman. Kinakailangan, hallelujah, ang nasa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya ano pinakaya ng salita ng Diyos? Listen. Ano sinasabi? Pinakaya ng salita ng Diyos. Pakinggan mo. 1 Corinthians 6 verse 12. All things are lawful unto me. Ano ibig sabihin nga? Ang lahat ng mga bagay ay nalalapat mo sa akin. Kakandapan mo sa akin. Legal ito. Tama ito. Parang sinasabi mo, tama ito. Legal ito. Mabuti ito. But all things are not expedient. Hindi na lahat ng mga bagay na narapat para sa iyo. Sa palagay mo narapat, sa palagay mo mabuti, pero hindi pa narapat para sa iyo. Kasi maan. Kaya nga sabi yan, all things are lawful for me. Paano ba ang mga bagay na mabuti sa paningin mo? Legal ito, tama ito. But ano sinabi yan? But I will not be brought under the power of any. Kaya kailangan huwag kang mapaalipin sa mga bagay na yan. Palapakan natin ang Panginoon. Huwag kang mapaalipin sa mga bagay na yan. Naalipin ka ba niyan? Sa cellphone mo, gawa mo na kahit ay dapat manalangin, nagpipray, doon pa rin nag-games ka pa rin, kaya nag-browser ka pa rin, nakahanap-hanap ka ba dyan? Marami nababaliw dyan sa gadget. Hindi na mautusan, hindi na matrabaho, hindi na makapag-pray, hindi na ganito, ganyan. Titigil natin yan. Hindi lahat na narapat. Liga naman yan, bakit ibinigay niya? Bakit ibinigay niya? Bakit ginawa yan? Hindi ba mabuti yan? Sa palagay mo lang, mabuti yung sisirain ang buhay mo kapag hindi mo makontrol ang mga bagay na naman. Kaya hindi ka narapat ang lahat ng mga bagay. Amen? Kaya huwag tayo mapakontrol sa mga bagay na alam po, hindi lahat ng mga bagay na nararapat na dapat natin kusimpihin, kinakailangan. Puputulin natin, kinakukontrolin natin. Ang lahat ng social media, kapag hindi mo makontrol, masisira ang buhay mo. Hallelujah, puri natin ang ating Panginoon. Kukontrolin natin ang lahat ng mga bagay para hindi masira ang ating buhay. Amen? Amen? Praise God. Nung pinindot ko na may nagkalok na sa ito. Tapos, sabi ko, maganda siguro may pagpapala ito. Nagpinil up ko naman. Ako, tumawag sa kanya. Hello! Hello! Oh, kinakailangan ka magbigay nito. Mag-deposit. Kalukuhan pala ito. Hello! Kaya marami kalukuhan talaga yan. Akala mo magpapala. Ikaw pala ay sisingilin. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, delete mo yan. Ano yung mga kapatid? Kapag kaya mga maluloko na yan, kaya i-delete mo, i-delete mo tawag pa rin. Iba-block mo siya, iba-block mo mga number, iba-block mo, tanggalin mo ang mga advertisement yan. Dahil nagawa ni Satanas sa advertisement, tanggalin mo yan. Ngayon po naranasan ko, nakita kayo paparating ko sa inyo
inyo. Dahil yan po ang mangyayari sa buhay natin kapag hindi natin tanggalin, hindi natin i-block, hindi natin burahin. Diyan sisira sa iyong buhay. Pinupuri natin ang ating Panginoon. Amen. Hello? Yan po yung totoo. And reality yan po nangyayari po ngayon. Kaya nga, ano sabi ng salita ng Panginoon? Sa 2 Corinthians 13 verse 5, casting down imagination and every high thing that exalted against the knowledge of God. Ibig sabihin, wasakin mo, sirain mo, lansangin mo ang masamang pag-iisip. Ang lahat ng mga matay na pag-iisip, mga mataas na pag-iisip, laban sa karunungan ng Diyos. Ang mga mataas, matay na pag-iisip, mga mambog na pag-iisip na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi ayon sa salita ng Panginoon. Sansalain mo, wasakin mo, destroy it, casting out. Ibig sabihin, casting down, destroy it. Imot down mo, kinaidilit mo, burahin mo, tanggalin mo, kinakailang mga bagay na yan na magsisira sa buhay mo, tanggalin mo, kailangan burahin mo, kailangan, huwag mo ayunan. Kaya nga sinabi nito, and bringing into captivity in every thought to the obedience of Christ. Pansinin natin sa salita ng Panginoon, bringing into captivity to the obedience of Lord Jesus Christ. Maraming naalipin, naging slave, naging alipin, nakulong dahil sa mga masamang pag-iisip. Hello? Laging sisimba dito. Sabi ko masama yan. Ay hindi nakinig. Doon sila ngayon, dalawang kasama, nakulong. Pero hindi ko makinig sa salita ng Panginoon. Don't blame God. Don't blame your family. Blame yourself. Sisihin mo yung sarili mo. Kaya kapag hindi tayo makinig sa salita ng Panginoon, ibig sabihin mo, hindi mo pansinin ang salita ng Panginoon, hindi mo sunundin ang salita ng Panginoon, ikaw ang masisira. Hello? Puri natin ang Panginoon. Kailangan sundin natin ang Panginoon na huwag kayo magpaalipin, huwag kayo magpakulong sa piso, huwag kayo magpakulong sa mga bagay sa mundong ito. Yan po. Kaya nga, ang mga bagay yan ay panamuti lang yan. Eh kung wala ka ba yan, ay mamatay ka. Kung wala ka ba cellphone, mamatay ka. Kung wala ka ba sasakyan, mamatay ka. Kung wala ka bang hindi kumakain ng mapasarap niya, mamatay ka. Di ba? Bakit hindi ka sa namakan? Halabuti pa nga yung gulay-gulay, bakla buhay. Parang din ang ating Panginoon, di ba? Amen! May mahabang mga tao sa bundok na yun. Walang mga gadit, walang sasakyan, walang ganito, ganyan. Pero mahabang buhay. Ikaw yung dito, maraming mga gadit, maraming pagkain, maraming ganyan. Sakitin. Di ba? Kaya nga, huwag tayo magpaalipin sa mundong ito. Kinakailangan maging alipin tayo ng Panginoon. Puri natin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, sinasabi si Ephesians chapter 3 verse 20. Now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all what we ask or think according to the power that worketh in us. Kaya ng Panginoon gagawin ang lahat ng mga bagay, kaya ng Panginoon gawin kung may kapangyarihan na kumikilos sa iyo. May kapangyarihan bang kumikilos sa iyo? Anong kapangyarihan kumikilos sa iyo upang magawa mo ang lahat ng mga bagay, higit sa lahat ng mga bagay sa iyong hinihingi at iyong iniisip? So, kaya nga sabi ng Panginoon sa John 15 verse 16, hindi kayo nagpili sa akin, kundi pinili ko kayo. You have not chosen me, I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Whatsoever you shall ask of the Father in my name, He will give it to you. Kaya, ang isipin natin na magbubunga tayo, na magkaroon tayo ng bunga sa Panginoon. Hindi ikaw ang nagpili sa Diyos, kundi pinili ka ng Diyos. Bakit naririto ka? Pinili ka ng Diyos. Bakit naririto ka? Pinili ka ng Diyos magsama sa Kanya. Ililigtas ka niya. Sa milyon na mga tao, bilyon na mga tao, ililigtas ka ng Panginoon. Pasalamat ka sa Panginoon. Na magbubunga. Humili ka sa Kanya.
Kaya na, mayroong balita nga sa next year daw, maraming mamatay. May balita, hindi ba katotoo yan? Ang mamatay daw, 9 billion ang mamatay. 9 billion, hindi million, 9 billion. Kung totoo yan, marami talaga mamatay. O saan gusto? Pero sabi ng Panginoon, sa Psalms 118 verse 17, I shall live and not die and declare the works of the Lord. Ako'y mabubuhay at hindi mamatay. Hallelujah! At nagawa sa Panginoon. Amen. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. So, pinili ka ng Panginoon, naririto ka para magbubunga. So, alam po, kapag tayo hindi nagbubunga, mainit ka, maasar ka at mapaghanap ka na. Kinakailang magbubunga ka. Ano magbubunga? Magdala ka ng kaluluwa, mag-akay ng kaluluwa, mag-share ng salita ng Panginoon. Yan ang isipin mo sa kaluluwa natin ng Panginoon. Hindi puro pera lang, puro pera. Hindi ka masaya ng pera. Hello? Dahil sinabi sa kawik, Ecclesiastes chapter 5 verse 10, pansinin natin, He that loveth silver shall not satisfy with silver. He that abundant shall, this is vanity. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Kaya ibig sabihin, ang nagmamahal sa pera ay hindi nasisiyan sa pera. Ang nagmamahal sa kasalanan ay walang kabuluhan. May kabuluhan ang buhay natin kapag tayo magbubunga sa Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The last, panghuli po, nawain natin ito. Mayroong 5 bagay na ating dapat matutunan. Hello? Mayroong 5 bagay, sabi mo, mayroong kang 5 bagay na dapat mong matutunan para magbabago ang iyong pag-iisip. Kasi nawa na tayo dito, o hindi natin naintindihan, magiging walang saysay natin pagsamba. Kinakailangan natutunan natin ang lahat ng mga bagay. Diba? So, number 1, kailangan magkaroon tayo ng knowledge. Everybody say, knowledge. Palakpakan natin. Magkaroon ka ng knowledge. Saan ang knowledge? Sa Panginoon. Amen? Magkaroon ka ng knowledge sa Panginoon. Dahil kapag wala ka knowledge sa Panginoon, masisira ang buhay mo. Hosea 4:6, chapter 4 verse 6. Pangalawa, perspective. Perspective is wisdom. Kaya magkaroon ka ng wisdom. Ibig sabihin, karunungan sa Panginoon. God established the earth by His wisdom. In Proverbs chapter 3 verse 20. So, ito tinatag ng Panginoon. Magkaroon ka ng wisdom. Kaya magkasama yan, wisdom and knowledge. To the knowledge, there is understanding. Praise God. He spreaded the earth, there is understanding. So, magkaroon tayo ng knowledge, magkaroon tayo ng wisdom sa ating Panginoon pinakailangan. Dahil wisdom is came from above sa ating Panginoon. Pangatlo, kinakailangan magkaroon tayo ng conviction. Everybody say conviction. Walang pagbabago yung pag-iisip kapag hindi ka na conviction. Ibig sabihin na conviction, nasumbakan ang iyong ginagawa. Anong iyong ngayon? Sinusumbatan ka bang iyong ginagawa? Anong nagawa mo na wala pa rin pagbabago? Dahil sinabi mo sa John chapter 16 verse 6, when He come, He will reprove the world, their sin and their righteousness. Kapag dumating ang Espiritu ng Panginoon, sumbatan ka, sawayin ka sa iyong mga maling ginagawa. Kapag sinaway ka, salamat sa Panginoon, may nagsasaway sa iyo. Magpasalamat ka, sinaway ka ng Panginoon. Magsalamat ka, pinangaral ka ng Panginoon. Salamat, hallelujah, praise God, nakarinig ka ng salita ng Panginoon. Amen. Yan ang kapangyarihan ng pagbabago ng pag-iisip. Pang-apat, ang karakter natin. What is your character? Ano po ang iyong karakter? Ang karakter? Ang iyong pong mga pag-uugali. Hello? Kung mayabang yung pag-uuli, papalitan mo na lang mapagpakumbaba ang pag-uugali. Yan ang pagbabang pag-iisip ang ating mga pag-uugali. Baguhin natin ang ating mga pag-uugali. Di ba? Dahil kung hindi na bago pag-uugali natin, mangyayari wala pa rin. Magandang inabukasan ang ating pong iniisip. Change your character
the character of Christ. Di ba yan po? Amen? Amen, palapakan natin ang Panginoon. Kailangan, pag-uwi natin ang ating pag-ugali. Kaya nakikita mo lang, bunga ng Espiritu, ang bunga ng laman. Diyan po sa Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 24. Saan ang gusto mo? Ayan, verse 19 hanggang 24. Yung masamang ugali, kung mabuting pag-ugali. Yan, babasahin diyan, magbalik. Sa Galatia chapter 5, verse 19 to 24. Ang isa-isahin ko pa yan, mahaba pa yan. Oh. Okay? Kaya kailangan mabuti mo. Panghuli, the skill. Everybody, the skill. Ano ang skill? Ano ang skill? Ang skill, ang kahusayan mo. Ang iyong abilidad. Ang iyong kahandahang loob. Ang iyong hallelujah, kakayanan. Lahat tayo mayroong skill, mayroong kakayanan, mayroong kahandahang loob, mayroong bakay. Kaya i-develop natin yan. How to develop your skill? Dahil kapag hindi mo sinasiyasat, inaalak ang skill mo, kausayan mo, kagandang loob mo, ang kabutihan na anumang bagay na sa iyo pinagkaloob sa Panginoon. Every one of us have a skill. Mayroon pong kausayan, mayroon kagandang loob, mayroon bagay na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Inherent power. Kaya nasa atin ang pagsisiyasat, nasa atin po ang pagdidevelop. Kinakaya-develop natin ang skill na ito. Kinakaya sa ayos natin ito. Kaya idalangin natin sa Panginoon. Siyasatin natin sa Panginoon. Ipag-ayuno natin sa Panginoon. Pagpatulong tayo, magiging ng tayo kung anong gagawin. Hallelujah. For the multitude of counsel of their safety. Gusto po ng Panginoon. Hallelujah. Maging mabuting ating pag-iisip. Hallelujah. May kapangyarihan ng pag-iisip. Huwag mo kontrolin ang iyong isip sa masamang pag-iisip. Kontrolin mo yung pag-iisip sa mabuting pag-iisip sa ating Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ng pag-iisip nasa iyo po ang pagkakasya. Hindi ko po kayo lahat. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Glory to God. Amen. Hallelujah sa tangaling ito. Siyasatin natin ang kahusayan ng Panginoon. Siyasatin natin ang mga pagkukulang natin sa Panginoon. Siyasatin natin ang mga bagay at pagkukulang natin sa Panginoon. Ang mga bagay na kulang sa kalaman, malaling pananaw, na hindi ka nasumbakan sa iyong maling gawain. Salamat sa Panginoon, sinusumbatan ka na. Kung ikaw ay lasinggo, huwag ka na maglasing. Kung ikaw babaero, huwag ka na maging babaero. Kung ikaw lalakiro, huwag ka na maging lalakiro. Kung ikaw magnanakaw, huwag ka na magnanakaw. Kung ikaw pulisan, hindi ka na maging pulisan. Kung ikaw sinungaling, huwag ka na maging sinungaling. Kung ikaw ay babaero, kung ikaw ay lasinggo, kung ikaw mapanglataas, kung ikaw mayabang kang bugero, magpakumaba ka sa Panginoon. Ang Panginoon ang siyang huwaran. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung ikaw ay madarot, magbigay ka na. Hallelujah. Kung ikaw ay walang pakialam, pinakailangan, hallelujah. Magpasalamat ka na ikaw ay pinakailaman ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kung ikaw, hallelujah, hindi marunong magpasalamat, ay magpasalamat sa Panginoon. Yan ang skill. Ugaliin natin ang magpasalamat. Pasalamatan mo ang Diyos. Pasalamatan mo ang asawa mo. Pasalamatan mo ang iyong anak. Pasalamatan mo kapwa mo. Pasalamatan mo katabi mo na mayroon pong magpaalala sa iyo. Change your attitude. Change your mind. Hallelujah, magandang bagay. Marunong ka magpasalamat sa Diyos. Marunong ka magpasalamat sa asawa mo, sa anak mo, sa lahat ng nakuha mo sa iyong buhay. Gusto ko ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Ngayon po, there is power of thinking. Sige, grupo-grupo kayo, maghawakan ng kamay. Ipag-pray mo ang iyong pamilya. Kung pamilya kayo nandiyan, sige, maghawakan kayo ng kamay. Ito po, hindi biro po. It is a commitment to the Lord. Sige, hawakan kayo ng kamay. Huwag kayo mahiya. Dahil kapag hindi nyo makongker ang diablo sa iyong kaisipan, the battleground is in the mind. Hello! The battleground is in the mind. Ngayon, kung ang ating mga pag-iisip ay hindi makukontrol ng Diyos, ang nakukontrol sa iyong pag-iisip si Satanas. Kahit ikaw magsimba,
si Satanas nagsisimba rin niya. Nanginginig rin siya, pero hindi sumusunod. O, salamat sa Panginoon. Dito si Japit pala, kuray sa Panginoon. Amen. Sige, maghawakay kayong kamay sa Panginoon, kayong pamilya. Sige. There is power of your thinking. Sige, ngayon, hallelujah. Ano mang isipin nyo ang mabuti sa iyong pamilya, ang mabuti sa iyong asawa, ang mabuti sa iyong anak, ang mabuti kinabukasan, isipin mo ngayon. Hallelujah. Yan ang isipin mo. At ngayon, pag-iisip mo, sabihin mo sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, God is able to do exceedingly abundantly above all what we ask or think according to the power that working in us. Kaya ng Diyos gawin. Hallelujah. Kaya sakala malaya sakila. Kaya malaya sakala malaya sakila. Pray to the Lord. Ask to the Lord. Think goodness to the Lord. Sige. Pray. Pray to the Lord. Kaya sakala malaya sakila. Kaya sakala malaya sakila. Kaya malaya sakila. Hallelujah. I pray, Lord, for hallelujah, goodness and mercy. I pray for the healing. I pray for deliverance. I pray, hallelujah, for the wonderful works. I pray, hallelujah, hallelujah, for prosperity. I pray, hallelujah, for abundant life, Panginoon. I pray, hallelujah, that we will be fruitful, Panginoon. I pray, hallelujah, that you will bless them, Panginoon, Lord. I pray, hallelujah, that you will satisfy their soul. Not the world will satisfy them, but the Spirit of God will satisfy your soul. By the Holy Ghost and fire, Lord, satisfy their soul. Hiya sakala malaya sakiya ya sanda, hallelujah. Satisfy their soul, oh God, hallelujah. While they are here, while they are listening to your words, hallelujah. You are the one that can able to give joy and happiness, the satisfaction of their souls. Hiya sakala malaya sakiya. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sakaya sikiya. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kagandang loob. Sa iyo, Alaya, Sakala, Malaya, Sakiya. Alam mo, mabuti, hindi mo ginagawa yung kasalanan. Kapag alam mo ang katotohanan, hindi mo ginagawa yung kasalanan. Hallelujah. Hear only but adore the Lord in James chapter 1 verse 2. You are not a hearer only but adores the Lord. You need to do something what you have heard, what you have listened today. Hallelujah. Hallelujah. Sakiya, sakala, malaya, sakiya. You got to do something that will be fruitful in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Only God can satisfy our soul, not money, not worldly things, not material things. Only God can satisfy our souls. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, satisfy our souls, O Panginoon Lord. Hallelujah. Salamat po sa magandang panahon. Inalis mo, Panginoon, dilubyo. Inalis mo mabagat. Inalis mo po ng bagyo, Panginoon. Iligtas mo kami sa lindol. Iligtas mo kami sa mga viruses. Iligtas mo kami sa kamatayan. Iligtas mo kami sa distraction. Iligtas mo kami, Panginoon, sa anumang banta ng kaaway. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakad natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitin rin ang